Hello, Hello. hello. Kamusta? Kamusta ang bawat isa? Oo, mga kuya kamusta po kayo? Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Naku, ako medyo Mabuti. struggling ako ngayon kasi masama pakiramdam ko. Oh, I feel kaya so gwapo. Joke parang may reklamo sa barangay. Joke lang po. Joke Feeling, balik po. okay naman pagbigyan feeling lang naman eh. Feeling na. Ang Kaya nga bait ni masama Kuya Erwin. pakiramdam. Oo, pero pagpe-pray natin si Kuya Bong, 'di ba? Oo. Anyway po mga kuya, tutal nabanggit po yung mga reklamo. Mga kuya, Kuya Erwin, ewan ko po kung narinig niyo po yung balita. Mukhang napag-uusapan po si Kuya Bong. Oo, bakit? Anong balita? Oh, Chismosa to. Eh, eh, ba, di ba, balita ko po, marami po nagrereklamo patungkol po sa inyo, Kuya Bong. Totoo ho ba yan? Naku, merong isang nagreklamo. Sabi niya, ba't ganyan ng buhay? Sabi niya, Oh, bakit? Ano daw po? Sabi niya, bakit iba-iba itsura natin? Yan. Katulad ko, ang pangit-pangit mo, sabi niya. Samantalang ikaw, ang gwapo-gwapo ko. O, di ba? Nagre-reklamo parang siya. iba dating. Okay yun. Parang ba't kami nasaktan dun ah. Baliktad eh. Di ba? Baliktad nga mga kuya. Parang gusto Akala ko na mo, magreklamo. akala mo, Okay. puni-puri ka eh. Yung pala, nirereklamo yung tsura mo. Pero kuya, speaking of reklamo, masama bang magreklamo? Kasi I mean, parang feeling ko po it's part of life. Like, kunwari, nasa EDSA ka, parang, ano ba Mm. yan, ang traffic. Kanina pa ako nandito, 5 hours na ako nandito. Masama po ba Ayan. magreklamo? Oh. Ayan. Di ba, pinag-usapan natin, joyful living. Alam ba, isa sa mga yung complaining, killjoy yan eh. Killjoy yan. It makes us unhappy. Every time na kasama mo mga taong unhappy, obviously, nagiging habit yan ng marami at nakaka-apekto sa iba. Pero maganda yung tanong mo. Talaga bang masama ba talaga magreklamo? Di ba? Siguro, sa ating pagpapatuloy ng ating payo mula sa sulat ni Pablo, basahin na rin natin no, sa Philippians. Di ba? Philippians 14 and 15. Maganda yan kasi tamang-tama yan eh. Tapos saka natin pag-usapan ng mas may malawak na pananaw kung talaga bang masamang magreklamo. Ayan. Opo. Pabarangay na. Hindi, joke lang po. Okay, ayan. Basahin mo na lang din, Tosca. Sige po, saan po tayo? Philippians 2:14 and 15. 2:14 and 15. Do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world. Yan Yun, naku, po. hindi no. Parang doon pa lang sa doon pa lang sa tono ni Pablo, ano sinasabi niya? Yun nga po, do all things without grumbling or disputing. Okay. Ba yun? Kuya Erwin, tawa bang sabihin na utos yan? nakalagay dyan. Do na. Yung nga isa sa mga napansin ko. Oo. Do all things without grumbling and disputing. Utos yan eh. Pero mapapansin nyo, di ba, may pinagagawa eh. Do all things without complaining. Pero parang kang inutusan, tapos may pinagagawa sa'yo, huwag ka magreklamo. Pero yung halimbawa, napunta ka sa isang tindahan at may napansin ka, may reklamo ka. Masama ba yun? Kunyari, maalat yung luto. Pwede mo sabihin, maalat yung luto. So in a sense, yung reklamo depende sa paraan at kanino mo pinadadala yung reklamo. Di ba? So iba yung inutusan ka, tapos reklamo ka na reklamo. Tapos nakipag-away ka na. Tama ba kayo, Erwin? Oo. Ano yun eh, depende yun sa pagkasabi mo eh. Yung tono ng boses mo, yung dating ibang tao. Kasi yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, do all things without complaining. Meron siyang idea ng complaining at saka grumbling na pinagbabawal niya without exception. Ito yung yung
nakatuon ka sa sarili mo na nagki-criticize ka ng iba. Oo. Tsaka Basis sa sarili mo. Oo. Kaya when you make sa context kasi ng in a perverse and crooked generation, in that context, may Mm. essence ng rebellion eh. May essence Correct, ng correct. ano Ito na yun. parang you're rebelling, 'di ba? Parang Oh. sumasama ka sa kanila. Sumasama ka sa kanila, rebelling against, parang ganyan. Na Mm. kunyari, may mga issues ngayon, for example, in a generation, sa present generation natin, we question all narratives eh. Correct. Hindi naman sana masama yun. Ang problema lang, the manner it is being done. Yes. Minsan, yung kanilang pag-complain, one-sided. They're not expecting any explanation. That if you don't agree with them, you're wrong. Ganun lang eh. Oo. Ang hirap nun. Kahit sa mga bata ngayon, parang pag di ka nag-agree, mali ka. Pagka nag-agree ka, tama yan. Pero yung complaints nila, talagang crooked na and perverse. Kanyari, maraming tao magrereklamo sa kumpanya. They will force all other employees to join them to the point na maninira pa sila ng gamit. Hindi naman masama sana yun. Kaya ba't ka kailangan manira at manakit ng ibang tao? Di ba? Oo. There's nothing wrong to express your grievances. Pero yung sasabi ni Kuya Erwin kanina, in the right manner. Oo. Yung bang nakakatulong ka, hindi naman masama yung ilalahad mo kung ano yung mga nakikita mong mali. Pero yung ang perspective mo para sa kabutihan ng karamihan, hindi lang dahil hindi ka natutuwa, ganun. Yung mga iba, yung selfishness, yung selfish yung kanilang approach eh. Kaya sila nagrereklamo dahil hindi sila masaya. Kaya sila nagrereklamo dahil sa tingin nila kung sila ang gagawa noon, iba, yung bang self-centered yung kanilang perspective. Yun ang mahirap doon. May tanong lang po ako mga kuya kasi baka hindi ko alam kung ano yung line doon, no? Kunwari, gusto mong makatulong, tapos marami kang nakikitang mga bagay na pwede pang i-improve. Nagkataon na ganun lang talaga kayo. Tapos sa grupo, parang ikaw yung lagi may sinasabi na, ayusin ganun. Tapos biglang may marinig ka na, eto na naman siya, ang dami na namang mga napupuna. Reklamo po ba yung mga kuya? Is that bad? I Ayan, mean, oo. Now, ayan, in that case, Tosca, itong dapat magkaroon tayo ng bagong mindset. Bakit kamo? Naalala ko yung libro ni Janelle Barrow ba yun? Barlow at saka Klaus Moller. Yung complaints are a gift. Complaints are a gift, sabi nga nun. Sorry, a complaint is a gift. Yun ang title ng book. Title ng book. Kasi totoo lang, if tayo yung nakakatanggap ng reklamo, dapat maging tulong sa atin yun. Gift yun kasi it tells us where to improve or what to change, di ba? Ang ganda nun eh. So, parang hindi naman masama yung may reklamo. Yun nga, sabi ko nga, katulad sabi ni Erwin, depende sa paraan at papaano mo ginagawa yung reklamo. Kasi iba pa nagre-reklamo, kinukuyog ka eh. Di ba? Para silang nag-iipon ng mga kakampi. Kukuyugin ka. Yung iba naman, galit pag nagre-reklamo. Parang hindi naman nakikinig sa argumento mo eh. Basta nagre-reklamo lang. Galit lang. Kapag di mo pinakinggan yung reklamo, parang kaaway ka talaga. Hindi, kasi ang reklamo naman, for example, if you're complaining, posible naman na na ikaw ang mali eh. Parang you did not see the whole context. Kaya nga, maganda nga ang galing ni Paul eh. Sinama niya yung without arguing. Kasi oo nga you can po. complain, pwede kang pero ito kasi more than complaining, grumbling ang word ginamit dito eh. Oo, ito nagdadabog talaga to. Oo, Okay po, may sense ng galit ito. Ay, inis, ganyan. Tapos pagtalo to, hindi to nakikinig. For example, ang asawa, nag-grumble sa asawa niyang lalaki. Yan, masama yan. Diba? Kasi hindi nagre-reflect ng gentleness yan o gentle spirit na sinasabi ni Paul sa Timothy. Ay, tama, sa Timothy. Sinasabi pala ni Peter sa 1 Peter 3. Oo, yung gentle spirit. Opo. Kasi mga kuya, akala ko po ang complaining and grumbling pareho lang. Magkaiba po ba yun talaga?
Oo, O somehow same lang? yung pagkaka-explain kasi na may nagreklamo sa'yo, kung maganda naman yung pagkakasabi kaya lang nagagalit ka lang dahil ano, those are not necessarily complaint, those are observations Oh, that yes, need to tama be po. that need to improve, 'di ba? Opo, Yun. opo. Yes, yes, yes. So, hindi Mm. naman aawayin, wag mo parang, "Ikaw ano, lagi ka na lang ganito," gano'n. Iba po. So, it's how you Oo, say it din po or yeah. yung motive why Mm. you're saying it. Oo, oo. Hmm, Yung siguro isa yun yung i i i i i-differentiate natin complaining sa criticism. Minsan Ayan, oo. criticism can be constructive. Yun ang sinasabi ni Kuya Bong. Mm. Yung gift of complaining, hindi spiritual gift yun by the way. opo. Thank you for clearing Wala, that wala, po. wala yun sa Biblia, Gift of yung iba yung criticism. gift of criticism. Oo. Pero may ano yun nakakatulong din yung in a sense nakakatulong din kung nag-criticize ka o nag-complain kasi um, na ano um, na ituturo mo na ibubunyag mo yun dapat na ma-improve. Yes, oo. Mm. Kasi pangit naman kung walang nagsasabi ko sa'yo 'no, kung ano yung Oo. improve mo 'no. Opo. Oo, kaya nga ano, yung idea ng dito, hindi necessarily just complaining kundi grumbling. Grumbling Yun, ang ano ni ibang Paul. level po Oo, yun. ibang level yun. May kumbaga sa Tagalog yun, may dabog yun, eh. Ayun! Tapos Opo. may pagtatalo pa and arguing, 'di ba, or disputing. Sobra na 'yun. Hindi masamang mag-ano, reklamo, for example, hindi ka nasuklian ng tama, sabihin mo ng Opo. maayos, 'di ba? Puwede Kuya, mong ate. i-dispute, magreklamo ka Mm. na yung dineliver sa'yo, mali. Puwede mo i-dispute na ipakita mo na, "Mali po talaga yung na-deliver sa akin. Ito yung binayaran ko, ta's ito po yung dineliver niyo." Ganyan. Oo, yung Mm. i-a-apply ko sa buhay Oo. ko kunwari ayokong mag-ano, yung mag-grumbling, complain kunwari napadala niyo ako ng GCash na 10,000 yung papadala niyo sa'kin 500, hindi ko na idi-dispute yun, tama po ba, kuya? Hindi, naka-ano naman 'yun, naka-insurance 'yun, babalik agad sa akin 'yun. Mayroong tinatawag Joke lang. GCash Protect, 'di ba? Oo nga pala, meron palang Ayan. gano'n. Okey. Ayan, pero dapat pala Babawiin yung sa'yo 'yun. gano'n. So, ibig sabihin mga kuya, parang gamitin natin sa tama yung pagbibigay natin ng ano, paano ba, correction? Correction po ba yun mga kuya, Yes, tama po ba? una-una, pagtanggap ng iba 'yun, pagtanggap ng correction, observation, dapat para hindi tayo malungkot, take it positively. Take it as a Opo, gift. 'Yun yung sasabi ni gift. ano, nung Janelle Barlot tsaka ni Klaus Moller. Ano, take it as a gift. Blessing 'yan. At least somebody is willing to tell you where to improve. Blessing 'yan. Mm. Kaya 'pag may anak natin nagreklamo, ya naiinis tayo sa paraan ng pagsabi minsan, "Ano ba 'yan, ang alat." Ganyan. 'Di ba, do'n tayo naiinis. Pero yung medyo ano, napaalat ata kayo sa timpla niyo. 'Di ba, Sa parang, pagsabi, "Tikman ko opo. nga." 'Di ba gano'n naman yung mga "Tikman ko nga." "Ay, oo nga." Ayun, hindi siya nagalit. "O, 'di bale lagyan mo na lang mainit na tubig." 'Di ba, ano yun, eh, parang ano kaagad na nasusolusyunan. So, Okey sa po. halip kaysa yung ano, yun, "Ano ba 'yan, ang alat, hindi mo kayo marunong magluto, eh." Sobra pinagluto ka na dati. Maiinis ka sa paraan ng pagsabi. Yun yung grumbling. Opo, opo. Oo, Mm. yun yung grumbling. So, Oo. ipag-away ka pa, 'di ba? Oo. Mm. Mm. Ano. So, yan, 'di ba, Kuya Erwin, sabi niya, yung sa criticism ganun din. 'Pag kinriticize kita, constructive yan. Pero 'pag kinriticize mo ako, destructive yan. Daya. Ba't gano'n po? Di di Parang di iba. Di depende nga sa pagkakasabi mo yung paraan kung paano mo sinabi yung criticism mo yun. Kasi hindi naman lahat ng criticism masama, eh. Kunyari, kay Kuya Bong may nagko-criticize diyan. mm. Kilala ko siya, makikinig yan, makikinig kasi malay mo ang nangungusap sa kanya ang Diyos, ginagamit lang yung ibang tao. Hindi siya Yes, yes, makakareklamo. Oo, oo. Oo, pero alam mo na ah, nanggagaling yun sa Diyos kung maayos ang pagkasabi kay Kuya Bong. Yan. Mm. Oo, Yes, kasi sir, yes. hindi lahat naman ng criticism
masama. In fact, kailangan din natin yun dahil we live in a fallen world. Talagang maraming mga ano dito, mga mali, mga palpak, mga ganyan. Tayo din naman nagkakamali. Kaya sabi ni Pagulyo, do all things. Ibig sabihin, huwag kang, hindi lahat ng pagkakataon na pwede kang magbigay ng comment. Hindi naman dapat lahat puro complaining, puro negative. Yan. Yes, In, oo, in, ganda in nun. fact, para sa akin, no, na tinamaan din ako nun. Siguro, sabi ko, kung ako magrereklamo, magko-complain, dapat makita ko rin yung mga positive things, yung ganun. Yan. Yan Okay. magandang payo, no? Parang kailangan matuto kang maging maging grateful Oh, sa yan, ayan. magandang bagay, hindi lang yung pangit. Kahit na magtanggap eh. Actually, in-echo to sa akin ni Pastor Erwin, pero sinabi ito ni Pastor Peter. Na-echo niya rin ito sa akin. Pero madalas siya tinuturo yun eh. Yung sabi niya, pag na-criticize ka, tama o mali, one, take it, kung tama yan, take it positively as in, you have something to improve. Di ba? Kung mali naman yan, take it as a warning. Di ba? Na-echo nyo yung sa akin kay Erwin eh. Take it as a warning. Di ba? Na warning na yan eh. Ibig sabihin, mag-ingat ka, baka mangyari sa'yo. Kaya para mabalaan ka na. Di ba? Parang bilang babala yon na hindi ka na mahulog sa ganong trap. Kaya ang galing kahit anuman motive ng tao, whether destructive yung motive niya or constructive. Kasi ang totoo niyan, there's no such thing as constructive and destructive criticism. Ang alam ko, mayroong constructive and destructive response to criticism. Wow, ang galing po. Oo, kasi Talaga. yung criticism, whether constructive yan or destructive, yung response mo ang magdidetermine kung constructive yan or destructive sa'yo. Ang galing po. Diba? Praise God. Kaya yun isang bagay na matutunan natin. Yun yung sasabi kay Erwin na we need to think of it positively na kunyari kung meron ka nakita, wag mo lang tingnan yung negative. Meron din namang mga magandang bagay yun eh. Kaya nga pag sabi nga, ang advice nila, kiss. Di ba? Tama ba yun? KKK ba yun? Yung, yung kiss, kick, kiss. Di ba? Magsabi daw. Sa sandwich, Oo. Isa-sandwich mo. Maganda sasabihin mo, tapos isisingit mo yung iyong correction, tapos pupurihin mo ulit. Yan. Oo. Parang, alam mo, Tosca, ang ganda nung yung kutis mo. Ang ganda ng pagkaka-makeup mo. Thank you po. Halimbawa, ganyan. Salamat. Thank you po. Lang, medyo na mali lang ng pagkakalagay ng pula. Parang gano'n, sa gitna. Ganun. Pero lang, ikalat mo lang ng konti, pantay na yan. Parang gano'n. Halimbawa lang yun ha. Parang Hindi ko ganun sinasabi, po. ngayon maganda ka, walang problema. Kaya lang Salamat po. sinasabi ko, parang yung sinasabi ko, Erwin, na parang, alam mo, maganda nung ginawa nyo rito Ito lang konting improvement lang dito sa area na to. Pero overall, ang ganda na. O yun. Parang yung KKK yun. Kiss, kick, kiss. So, makikita nila yung malasakit mo na hindi ka nandun para lang palaging tingnan yung mali. Nandun ka kasi gusto mo lang talaga sila mag-improve. Ganun din sa asawa Ganun din sa anak, ganun din sa lahat, sa boss, sa subordinate, para hindi sila ma-demoralize. Ibig sabihin nakaka-apekto rin negatively ang mga puro reklamo na lang naririnig mo eh. Ma-apekto. Oo. So, mabuti rin na makarinig ka ng something positive bago may consider yung mga negative things. Okay din naman yun eh. So, tsaka tama kay Erwin, di ba? Minsan, mas madalas natin kita yung mali kaysa yung tama eh. Oo, may mga taong ganyan eh. Ewan ko, siguro pinaglihi sa reklamo na Kaya naman. lahat na lang ang bibig kasi niyan, bukang bibig niya, puro reklamo, ano ba yan? Para ba ito yung itsura niya, parang nakainom ng sukang binudburan ng maraming sili. Yun. Kaya puro reklamo na lang. Go ahead. Go ahead. Po sa isang grupo, kaya sa kumpanya, kaya magkakatrabaho kayo, or sa grupo nyo may isang talagang reklamo talagang Monday hanggang Friday, hindi pwedeng dumaan ang araw nang hindi siya nare-reklamo. Pero ang masakit po nun, hindi po siya aware
na reklamador siya. So, ang nangyayari, yung mga kasamahan Ayun, niya, ganda nun. naiinis na sa kanya. So, pag dumarating siya, "Ayan na naman si reklamador, ayan, Oo. pumunta na tayo sa pantry, let's go, let's go." So, parang, mga kuya, ano po ba yung magandang, Christian way to respond to that, na parang, hayaan na lang natin siya, huwag na lang natin pansinin, or ano pa bang dapat nating gawin Ang bilang ganda niyan, alam mo, thank you po. kaibiganin niyo, eh. Minsan may pinanggagalingan yan, eh. So, Mm. kulang sa palagay ko baka kulang siya sa appreciation. Lumaki Oo. siya sa ano, criticism. 'Di ba sabi nga when a child grows with criticism, eh, normally ano 'yan, nagiging critical din ang spirit, 'di Mm. ba? Kulang sa praises. So minsan at siyempre ang suggestion ko, ang best way katulad ng sinabi rin ni Jesus sa Matthew 18, when you caught a brother in a sin, go to him privately and tell him. Now, if he admits, sabi niya, you have won a brother. 'Di ba? If he did not, then kuha ka ng another witnesses. O, other witnesses. So alam mo, practical yung advice. Although it was in the context of a church, pero practical yon kasi kung mahal mo yung tao, pwede mo naman siyang kausapin privately. KKK ulit. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Ang ano ka, yung ang keen mo sa observation mo, nakikita mo lahat ng mga mali. Nakakatuwa yun. Pero ano mo, ito lang sasuggest ko, siguro yung paraan mo na ng pagsabi at saka ano, yung matuto ka ring tumingin sa magagandang bagay, 'di ba? Kasi alam mo, maganda yung reklamo mo kasi ano naman eh, for improvement eh. Kaya lang baka ma-misinterpret ka ng iba na parang palagi na lang reklamo ang nakikita mo. Ayun lang. Mm. Oo. Sa'kin, ang isa sa mga gagawin ko do'n, yung mga taong reklamo ng reklamo, bawat sabihin nila ng reklamo, tatanungin ko sila, "Okey, sige, sabihin natin totoo yung sinasabi mo, anong suggestion mo?" Kasi Hmm, yung iba reklamo ng reklamo, wala naman silang maibibigay na suggestion, eh, 'di ba? yes, yes, Oo, yes. oo. Kasi unang-una hindi sila authority nun. Sabihin nila, "Uy, alam mo itong kantang ito hindi hindi maganda, eh." Sabi ko, "Eh, 'pag titingnan mo naman siya, unang-una, wala siyang any expertise sa music para sabihin niya." Alam mo may mga gano'n, eh. Mm. Rekla ma Kasi ang perspective ng mga tao 'pag nagreklamo ka magaling ka, eh. Oo. Yes, yes, oo. Meron Dito kang may say ka, may say. Oo nga oo, kuya, may iniiwasan ko authority ka in a way. Kunyari mga art critic, opo. okey, reklamo na may katwiran sila. Kunyari may pinupuri na sila sa painting kasi aral sila diyan, eh. Meron namang iba magpupurahin yung mga painting, wala silang kaalam-alam, eh. Hmm. Mga kuya, tama po yun mga kuya kasi may expertise sila. Pero meron po kasi ngayon na yung sinasabi na MEMA. Alam niyo po ba yung MEMA? Hindi. Hindi. May Yung reklamo ka ba, ganyan? oo, may Ay, hindi. masabi lang, gano'n. May masabi Kaya lang? Meron, eh. ayoko naman maging gano'n kuya kasi siyempre gusto ko kung kunwari kunwari may mabigay lang ako na comment, baka masamain naman, 'di ba? Mm. Kumbaga, so paano ko sisigurado mga kuya na yung sasabihin ko ay hindi naman ako lalabas na parang nagrereklamo kasi baka hindi na nga ako aware. So how do I Oo. parang guard myself mga kuya? Naalala ko lang ano, babalikan kita diyan, Antos. Kami Opo, naalala ko opo. kasi nagmi-meeting yung mga ano, gumagawa ng mga dog food, yung Dog ano, food. oo, dog food, nag-meeting sila. Sabi nila, ano, mga expert sila, eh, 'di ba? Tinitikman nila, hindi 'to, gusto ng aso. Ito, gusto ng aso 'to, ganyan. So to make the long story short, sila tumitikim. Ngayon ang tanong, paano malalaman na yun ang gusto at ayaw ng aso? Kakahol po sila. Joke lang po. Ang corny ng Hindi, joke ko. 'di ba? Hindi, joke lang. Opo. Oo, Hindi, Itingin mo hindi. sa aso. I-test mo oo, sa kaso aso. Tama po oo. sa Aso, aso. i-test mo sa aso, wag ikaw. Gano'n din minsan may mga experts na makapansin nila hindi maganda 'to, may expert 'yun. Pero gusto mo malaman ano yung objective mo. Minsan hindi ka naman nagpi-preach sa experts, eh. Mag-preach ka sa tao. Kung nagustuhan ng tao at nabenta yung painting mo, 'di panalo ka. Oo, Kahit anong reklamo nila wala naman silang magagawa. tama, oo, oo. 'Di ba? Now balikan natin yung sinasabi mo na may masabi lang, yung MEMA.
May masabi Oo. lang, ganyan. At Baka ano bang paraan, ang pinakamagandang paraan na sabihin mo para sa matanggap yung sinasabi mo? Yan, as I've said kanina, unang-una, make sure. Kasi yung sasabihin mo, expression mo, hindi yan manggagaling externally lang eh. It must come from the inside. Inside out. Kaya ang ganda nga nung simula nito. Alam mo yung simula nito? God is at work in you. Kaya ang instruction niya, work out your salvation because God is at work in you. Oh, work out your salvation with fear and trembling, for God is at work in you to will and to do according to His good pleasure. Then do not do all things without complaining or arguing. Yun ang karugtog nun eh. So it must come from the inside out. Inside out. Ganyan. Kailangan, pag-pray mo muna, talagang allow the Holy Spirit to move in you and to express it in a way with love and concerns that come from God. And there you will be creative. Iba't ibang paraan, dependent on the personality ng tao. Pag-iisipan mo ngayon na mabuti yon. For example, si Nathan, when he confronted the king, si David, when he, di ba si David fell into adultery with Bathsheba. Ayun. Ang ginawa niya, by God's grace, ako naniniwala ako, it was the Lord who really gave him that wisdom to use a parable. Di ba? Gumamit siya ng parang analogous illustration na isang lalaki, kinuha yung mayaman siya, kinuha yung tupa ng mahirap. Opo. Sabi, galit na galit si David kasi parang napaka-inhuman eh. Parang sabi niya, kailangan patayin yan. Naku, grabe, no? Sino yan? Galing eh. And you are that man. You are the man. Grabe. Yun ang masamang you are the man. Pero grabe yun. Pero it was so, kumbaga, creative in a way na biglang, uy, di ba? Si David na-realize niya. Alam mong God yun kasi alam bakit? Kasi kahit anong creative mo, kung walang kilos ang Diyos doon sa hari, pwedeng hindi mag-repent yun. Patayin ka pa eh. Why are you accusing me of that? Parang ganyan. How So, dare kailangan niyo po you si to God. speak against the king, ha? Kailangan niyo po si God bago Oo. kayo magsabi ng something. Magandang, Lord, ano ba yung gusto mo sabihin ko? Yes. How do I say it? Ganun. Kasi si Herod, alam niya si John the Baptist, galing sa Diyos, takot nga siya eh. Takot siya sa mga tao. Pero kita mo, nung inano na nung babae, yung anak nung kanyang kinakasama, kasi kinuha niya asawa ng kapatid niya eh. Tama ba ako, Kuya Erwin? Oo. Tapos Oo. yung asawa niya nagsabi na sa anak, hingin mo yung ulo ni John the Baptist. So wala ka ring magagawa talaga kung si God na yung inalaw niya yung mangyari. Pero mga kuya, pwede mo pahabol ako isang question bago ko po kayo hingan ng words of encouragement. Okay lang po ba? Sige, go ahead. Kasalanan po ba sa Diyos ang mag-complain? Or may pagkakataon po ba na si God na mismo yung kino-complain natin? Kasi Yun. nakakatakot po na hindi ako aware. Yun. Nagtatampo na kay God, ikaw kasi God. Iyon, ganda nun. Oo. Ganda yun. Oo. Sige, bahala ka na. Yes! Kuya Erwin, kayo nakamuna. Sandali lang. Ulitin mo nga ulit yung para makuha ko Pwede yung... ko magreklamo kay God. Kasi ako balikan ko lang. Bago siguro para makuha din ni Kuya Erwin. Kasi ako nakita ko, kasi we are in a covenant relationship with God. And He is our Father. And hindi masamang mag-express ng ating mga nararamdaman na hindi kailangan magtampo sa Diyos. Kasi pag nagtampo ka sa Diyos, mayabang ka na eh. Pero yung mag-express ka ng iyong nilalaman sa loob, hindi masama yon. For example, si Job, nag-express ng kanyang kanyang sama ng loob. Pero wala siyang tampo sa Diyos. Sabi niya, I want to talk with God. I want to hear Him. I want to ask Him questions. So willing siya to express his feelings. When God answered him, talagang nagpakita si God. Sabi niya, I repent in dust and ashes. Di ba? Doon mo intindihan na wala siyang tampo sa Diyos. He was willing to express his heart to God. Si Moses, Lord, ba't mo binigay sa akin to? Hindi ko to kaya. Di ba? Ang dami-daming tao to. Ano papakain ko dito?
nag-e-express siya ng kanyang ano, yung kanyang pakiramdam. Pero wala siyang tampo sa Diyos kasi lumalapit siya sa Diyos eh. Naghihintay sa sagot sa Diyos. Noong isipin mo, inutusan siya, deliver my people from Egypt. Tapos, I will, you will perform miracles. Eh, biglang unang pa lang, salta pa lang niya eh. Who is your God? I don't know your God. Pinahirapan yung mga tao. Di ba? Sabi nga, sige, hindi ka na namin bibigyan ng mga raw materials. Gawa pa rin kayo ng same dami ng bricks. Eh, nagkalit yung mga kapatiran niya. Siyempre, yung mga Israelites, galit. Isipin mo ngayon lagay ni Moses. Ang labo niyo, Lord. Pinadala mo ako rito at para lang ako parusahan ng ganito. Parang ganyan. Sinagot din naman siya ni Lord. Pero wala siyang tampo kay Lord. Sunod pa rin siya. Si Jeremiah, ganun din. Dinaya mo ako, Lord. Dinoko mo ako. So, ibig sabihin, yun ang ganda sa Christian life. We are in a relationship. Ang religion kasi, hindi ka pwede magreklamo. Hindi ka pwede express ng Dito, hindi ka nagdadabog. You are just expressing your heart. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Walang problema ma-express ka ng iyong nararamdaman. Huwag ka magdabog. Huwag ka makipagtalo. Kasi tinan nyo, nung sumagot na si God, di na sila makapagtalo. Hindi na kaya makipagtalo kay God. Kasi once na-express mo na lahat, ang last word kay God, hindi ka na makakareklamo kasi tama siya. Si Abraham, ganun din. Lord, pwede ba 50? Pero magalang. Kung may 50. Eh kung 45. Eh kung 40. Kaya siya, bargain. Hanggang sa 10. Kahit pag may 10, hindi ko sisirain. Ginagamit natin yan sa Pilipinas eh. Pag iniisip ko kasi, baka percentage din yun eh. Kasi, Lord, baka may 10. 10 righteous sa Pilipinas sa 120 million na tao. Medyo tagilid ka rin. Nakuha mo yung sabihin. Opo. Pero mga kuya, i-confess ko po sa inyo kasi sa mga nanonood. Parang dahil po sa payong kapatid, parang natutunan ko po na magpakatotoo lang. Kasi, it's the truth, di ba? May pagkakataon po talaga dati na I found myself na nagtampo ako kay God. And it wasn't a really pleasant experience. But at the end of the day, si God pa rin yung nag-minister sa akin. And yun nga Amen. po. So, mas napagtagumpayan. Si Lord pa rin naman po yung talaga nag-save sa akin from that moment. Pero like, Kuya Bong, thank you. And Kuya Erwin, may pagkakataon po ba na gano'n namin nagpa-counsel sa inyo na, or kayo po na, nagtampo kayo kay God? Kung meron man pong nanonood ngayon na nagtampo na talaga kay God, na nagalit Itanong na kay sa'yo, God, Tosca, paano ka nagtampo kay God? parang may gusto po ako na hindi na I mean, what I'm saying, ibibigay. how did you express your tampo? Hindi ka na nagwo-worship? Hindi ka na nagpe-pray? Kinausap Hindi ko ka po na siya. nag-a-attend ng church? Hindi naman po. Sabi ko, Lord, nagtatampo ako sa'yo. Hindi yun. Yun yung Kanya. yun, parang expression lang yun ng frustration. Parang bakit ganun, Lord? Kasi Bakit yung hindi mo tampo binibigay? di ba kaya Erwin, yung tampo yung hindi ka na magpe-pray, hindi na aalis na ako sa church na yan, hindi na Hindi ako naman po. mag-pray. Hindi naman po. Yun ang tampo. Ayun po ba yung tampo? Ito frustration lang to na nag-express ka ng frustration mo sa Lord. Kasi Kasi ang lawak kasi ng word na tampo sa atin, yung tampo, Lord, nagtatampo naman ako sa inyo. Pero parang relationship pa din. Parang hindi mo naman magalit. sinasagot yung prayer ko eh. Parang Or ganun. pwede ba Pero bang nagpe-pray magalit? ka pa rin. Okay. Okay po, okay po. Paano Hindi yung magalit tampo ako, na, Lord? di ba may mga Ganun. tampo ng babae na ayaw kausapin yung asawa? Oo, may tampong ganun. So, Hindi lang ayaw hindi lang. yung kausapin ng asawa, hindi na rin sila magsisipa kung ano pa kung really. Oo. Oo. Okay po. Sila, yes. Okay po. Ibang tampo na yon. Opo. Mm. Pero kung sakali po may nanonood ngayon mga kuya na nandun na sa level na ayoko na makipag-usap kay God. Galit ako kay God. Ano Ayan. yung may papayo Ayun, niyo iba mga na kuya? yun. Galit na yun eh. Sorry. Kasi kuya baka makatulong Hindi, naman, 'di marami ba? niyan. Ang isang example niyan, yung founder ng CNN, nagalit siya sa Diyos. Ted Turner. Oo. Dahil hindi sinagot yung prayer niya na hindi wag mamatay yung kapatid niya. Kaya hindi na siya naniniwala sa Diyos. Yun ang Gano'ng talagang level po. tampo na hindi na naniniwala, naging atheist na talaga. So mga kuya, ano po may papayo niyo po na hindi na kami humantong sa gano'n o kung meron man nandun na, mga kuya please. Payo please. Una-una, maraming papayo dyan, si Kuya Erwin. Kuya, medyo, Nandito na ba tayo sa portion na kung ano yung mga learnings natin? Sige. Opo, ito na po yun. Sige, Hingi na po ako ng words of encouragement po mga kuya. Yes.
words of encouragement. Oh. Parang ito na yung halos buod o summary o summation ng mga usapan natin. Yes Meron po, lang thank you po. i-quote na I think magandang kasabihan eh. Sandali lang, hanapin ko yan. Ito, ang sabi dito, nabasa ko, those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Galing. Wow. Yung pag fully surrendered ka, alam mo, makikita mo ang kamay ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa iyo. Masama o mabuti, makikita mo. So, hindi ka magtatampo. In fact, hindi ka magrereklamo. Tapos si Jesus nga yung nasa Garden of Gethsemane niya, hindi naman siya nagrereklamo sa Diyos. Sinasabi niya, kung maaari, Pwede lang. pwede lang. Hindi naman tampo yun, hindi nagagalit yun. So nakikita niya yung kamay ng kanyang ama doon sa pangyayaring yun. Ganon din tayo. If we leave everything in God's hand, we will see God's hand in everything. Yun. Galing, galing. Praise God. Thank you, Kuya Erwin. Nakaka-encourage po Ganda. talaga. Kayo po, Kuya Bong, meron po ba kayo? Alam nyo, yung total, nandun na tayo. Minsan yung reklamo natin, umabot na sa pagtatampo, maging sa Diyos. Una, di masamang sabihin natin sa Diyos. Sorry, gumalaw yung camera ko. Wait lang. Una, hindi masamang sabihin natin sa Diyos kung ano nararamdaman natin. Tatay natin siya eh. Ganun pa man, nagtatampo tayo minsan dahil sa mali nating pagkaintindi kung sino si God. Kunyari, minsan sa mali nating katuruan na parang kailangan mananagana ka, pag nasa Diyos ka na, wala ka ng problema. Hindi totoo yan, hindi yan tinuro ni God. Sa totoo lang, mas marami kang magiging problema kapag nakasama mo si God kasi kalaban mo si Satan, siya yung magiging salungat sa iyo eh. So, ito may papayo ko. Kilalanin mo talaga si God. Si Jesus Christ ang pinaka-image ng buhay ng Diyos, di ba? Kasi pinakita niya yung kanyang compassion, yung love by sacrificing himself para sa ating kasalanan. And can you imagine? Paano ka magtatampo sa ganyan kung naintindihan natin na malaki ang ating pagkakautang sa Diyos pero willing bayaran mismo ng Diyos ang utang natin. Kaya napaka-importante kilalanin natin ang Diyos. Huwag lang basta nating makinig lang sa mga turo. Tingnan natin mula sa kanyang salita ano sinasabi tungkol sa Diyos. Lalo na ngayon, ang daming nagsasabi na dapat you will prosper, you will always get healed when you are sick, when you pray to God. Sa totoo lang, pag tinignan mo sa Bible, hindi naman lahat yumaman eh. Hindi rin naman lahat gumaling sa sakit. Mismo nga yung nagpapagaling, namatay sa sakit eh. Di ba? Kaya si Elisha ang ibig ko sabihin. So maraming mga bagay na ganyan na minsan pag mali yung ating intindi, nagagalit tayo sa ating maling pagkakaintindi, hindi sa Diyos na totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan. I thank God hindi lahat ng aking panalangin sinasagot niya. Kasi it only means Diyos talaga siya. Kasi kung sasagutin niya lahat ng aking panalangin, then ako ang Diyos, siya ang aking alipin. Kaya mga kapatid, kilalanin niyo ang Diyos ng Biblia na pinahayag niya sa magitan ni Jesucristo na siyang namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na magmuli na nagbigay ng kanyang banal na espiritu upang tayo makalalapit sa kanya at makakapagpahayag ng ating puso sa kanya kung saan hindi na natin kailangang magreklamo at hindi natin kailangan makipagtalo. Bakit? Kasi ang mundong ito napakadilim at ang tanging paraan para ito'y magliwanag ay tayo po ay makita sa ating buhay ang katotohanan ng ating kaligtasan. At alam niyo bang ganda, star sa langit ang ginamit? Kasi ibig sabihin, magiging maaliwalas, walang bagyo. Kasi yung bagyo madilim. Ibig sabihin, aaliwalas at aayos ang kondisyon ng ating kapaligiran kung tayo po ay magliliwanag at magpapahayag ng ating kaligtasan dahil kay Kristo Jesus. Ayan po. Bless you po. Thank you po, Kuya. So, nakaka-encourage talagang gusto ko po maging light in the world. Kaya mga kuya, ang inyong mga payo nakatulong po talaga ng mega sa mga kapatid. Ito na po, darating na po tayo. Hingan na po natin ng tagay ng mga kuya natin. Mga kuya, hindi po. Umulan. Umaraw. Bagyo. Kung kailangan nyo ng payong, andito po ang payong kapatid.